Lakad-lakad tayo dito sa aming lugar. Dito tayo ngayon sa Petawawa. Ontario, Canada. Lakad-lakad lang tayo. Sama kayo sa lakad namin. Lakad-lakad din pag may time. Hmm. So ito yung una naming vlog. Basta samahan nyo lang kami, maglakad-lakad tayo. Welcome to Salt and Peppa. Ako yung Salt. Siya si Peppa. Pag-usapan natin yung mga buhay-buhay dito sa Canada. Maganda nga ba talagang tumira rito? Ano sa tingin mo? Oo naman. Hmm. Oo. Huwag kayong masyadong nagpapaniwala doon sa mga sinasabi nila na hindi na maganda dito sa Canada pumunta. Maganda pa rin po dito sa Canada. Oo nga, kasi parang lagi na lang siyang nasa YouTube, social media. Marami na daw nag-aalisan sa Canada. Pagdating dito, masyado daw mahal. Hindi naman gano'n ka mahal. Mahal talaga, pero syempre, kailangan mo ring kumita, di ba? Malaki rin naman ang kikitain mo. Kaya, Actually, kahit saan kang lugar, kahit saan ka pumunta, kasi hindi yun sa lugar. Actually, nasa tao yun. Nasa tao. So, kailangan, pag lalo na sa atin, nag-a-abroad, dapat nag-iipon tayo para sa ating retirement, para sa kinabukasan natin. Yun. Kaya kahit saan kang lugar, kahit mapasaan ka man, hindi yun sa lugar, kundi nasa tao talaga yun. Pero dito sa Canada, dahil dito kami napadpad, ay masasabi namin na nagpapasalamat talaga kami na nandito kami at napadpad kami dito sa Canada. dito sa maliit na town, napakaliit, walang tao, sobrang tahimik. Kaya, kung sa tingin nyo tahimik sa probinsya dyan sa Philippines, sobrang tahimik dito. Pakita mo yun. Kami lang doon. Di ba? Ayan, kami lang naglalakad. Walang tao. Yan. So sa mga nagbabalak pumunta rito, Punta po kayo dito sa Canada. try lang kayo ng try. Madali lang naman pumunta. Lakasan lang po ng loob at saka syempre panalangin. Talagang disiplina sa sarili. Hindi, kung talagang gusto mo, makukuha mo kasi Oo. wala naman talagang nagpipigil sa'yo kundi yung Oo. sarili mo lang diba? Oo. Kasi nandyan naman lahat, online na lahat ngayon. Oo. Kung gusto mo talaga, kung skilled worker, diba? Kasi ang dami ritong nangangailangan trabaho. Oo, wag lang maarte-arte. Kailangan talaga sa una, dadaan ka talaga sa mababang posisyon hanggang sa maka-build up ka na, makapag-aral ka dito, makapag-upgrade ka ng kung anong pinag-aralan mo sa Pilipinas. Yeah. At doon ka sa umpisa talagang mahirap. Kahit saan naman tayo pumunta, mahirap talagang mag-umpisa. Pero talagang baunin nyo yung lakas ng loob. At talagang masasabi namin dahil dito matagal na kami dito sa Canada. Ako nung 1995. Ako napunta ako dito sa Canada ng 2009. Diba? 14 years na rin ako dito sa Canada. Sana yan lang talaga. Nagpapasalamat ako. Marami rin akong dinaanan na mga hirap, mga luha, uhog, lahat. Hindi kasi di ba lalo na pag professional ka sa Philippines, tapos punta ka dito ng magkukuskus ka lang ng di ba? Yan. Oo, tsaka yun nga, kagaya ko, nurse ako sa atin, nag-Saudi ako, ganyan. Talagang napunta ako dito, nagnani ako, naglinis-linis ako ng mga bahay-bahay. Marami akong tinaanan lahat ng klase ng trabaho. At hindi ako namili ng trabaho kung anong binato sa akin na pagkakakitaan. Ayun, grinab ko lahat.
Lakad tayo doon. Dapat pala dinala natin yung mic. Oh, yun. Masyadong ano. Kaya, O, tignan mo. Ang ganda dito. Doon muna tayo. ayan, kami ay semi-retired na. 49 years old na ako. At ang aking mahal dito ay 47 na siya. So wala pa kaming 50 ay retired na kami. Tsaga-tsaga Dahil lang sa talaga. sa tulong at magandang buhay dito sa Canada. Kaya nasa tao talaga 'yon. Nasa tao, nasa pagtsatsaga, nasa pagsisinop ng kinikita mo. Pero siguro nga, totoo nga na medyo humihirap na rin talaga rito kasi nga Oo. masyadong nagtaas ang mga presyo ng ano, yung dollar na kinikita mo, konti na lang ang mabibili. Oo. Sobra, tsaka dito, uso kasi dito yung ano bibili ka ng bahay. Oo. Yung bahay, sobrang Kailangan mahal. may sasakyan Kailangan. kasi malalayo yung mga lugar na trabaho na pupuntahan mo. Walang jeep. Ganun. Pag sa city ka, yun pwedeng maraming bus doon. Pero pagka ano din, talagang matututo kang mag-drive. Ako nga, hindi naman ako marunong mag-drive nung nasa Philippines ako, pero natutunan kong mag-drive dito. Lahat talaga susuungin mo. So, yan tignan mo. Ayan. Dito kami naglalakad tuwing umaga pag may time. Lakad-lakad. Kaya sinusulit na namin kasi baka Kasi magfo-fall na Fall dito sa amin, lalamig na. Mm. Ayan, at ang mga dahon, nag-iiba na yung mga kulay nila. Maganda yung fall kasi 4 na season dito. Tignan mo yung mga dahon, nagiging pula na siya. Ayan. Yan. Kaya lang, pag fall din, merong mga bear dito na naglalakad-lakad. Ay, sana wala naman tayong makita ngayon. Pero mga mababait naman yun, huwag ka lang matakot. Wag Huwag mo lang silang sasaktan. cornerin kasi pag kinorner mo sila, mapipilitan silang lumaban. Kaya yun. Ayan. Masarap dito, masarap maglakad-lakad. Ayan. Pero sa totoo lang, iba rin talaga sa atin. Talagang mamimiss mo ang Pilipinas. Kumbaga, kasi doon ka nang galing, doon ka once in a while, nakakamiss talaga. Lalo na yung mga street food, ganyan. Yung mga ingay, yung pagpunta sa palengke, yun yung mga nakakamiss sa Philippines. Tsaka syempre mga kamag-anak, kaibigan sa Pilipinas. So ito yung una naming vlog. Marami tayong pag-uusapan. Meron na akong na-post na 2 na yung pasyal namin sa Philippines noon. So pag-uusapan natin sa mga susunod na vlog, yung mga plano namin, saan ba kami. Kasi nga 'di ba, Salt and Pepper Adventure, Oo. yung title. So Dahil wala na kaming masyadong ganap, hindi na kami pumapasok sa trabaho araw-araw. nagtatrabaho pa rin naman pero part-time. Part-time na lang. Wala na masyadong hindi na kagaya dati nagigising Puspusan, gigising ka ng alas 5 ng umaga, matutulog ka ng alas 12, alauna ng Mahirap yung na yon. madaling araw. Talagang Yung phase ng buhay natin na yun, mahirap yun. talagang kasi na pasok namin ang food industry. Nagkaroon kami ng restaurant sa loob ng military base, Canadian military base. Kasi si Habi ay isang Canadian military. At retired na siya last year. Kaya nakuha ko yung ako ang nag-operate ng isa sa mga canteen o restaurant nila doon sa loob ng base. Kaya pinapakain namin mga 80 to 100 Canadian troops ang pinapakain sa lunch. So nagsiserve ako ng breakfast at saka lunch
Monday to Friday. Tsaka mga catering sa mess. Ayan, kaya karamihan ng mga customer natin doon, mga Canadian. Mga 10% lang ang mga Pilipino. So, nagustuhan nila yung na-introduce natin sa kanila yung Filipino food, tsaka Asian food. At talagang nagustuhan nila. Nga. Ayun, kagaya nung, Pero ngayon, okay na. yun, Pero minsan ikaw pa rin nangaayaw kasi nga sa sobrang daming Oo. racket dito. ang Kaya, daming oo, talaga ikaw na lang ang aayaw. trabaho. Pinipilit nga naming talagang iwasan na kasi nga dapat yung parang laylo na lang kami. Pero hinahanap pa rin kami kaya minsan inaayawan na namin. Yun, kagaya nung pagre-restaurant natin, Oo. kumbaga, nung una, hindi naman ako ganun kagaling magluto o mag-ano. Talagang, yun nga yung sinasabi ko na huwag kayong matatakot na itry lahat. Kung ano yung binato ng buhay sa'yo, yun din, galingan mo. Ganon. Kasi, hindi na ako nakapag-nurse dito sa Canada. Kasi kailangan kong mag-aral, by that time, wala pa akong ipon, kailangan kong magpadala sa Pilipinas. Kaya, wala akong kakayahang mag-aral o mag-upgrade sa aking nursing career. Ito ang nabato sa akin na binigay sa atin opportunity. Grinab ko siya na talagang kahit na sabihin mong hindi ako marunong ganon kagaling magluto, talagang nilakasan ko yung loob ko. Nagulat din ako sa sarili ko na paano ko yun nagawa o paano ko yun nakaya, paano ko alam, ganon. Yun yung sinasabi ko na wag nyong lilimitahan yung kakayahan ninyo kasi magugulat na lang kayo na kaya nyo palang gawin. Yung kaya nyo palang gawin lahat na hindi nyo akalain na magagawa ninyo. Kaya dapat flexible lang kayo at saka galingan nyo. Kung ano yung binigay sa'yo, galingan mo. Kung yun ang binigay sa akin na magluto, ginalingan ko. Nag-research din ako, try Kasi and di ba error. sa atin kung Oo. mas sa atin pagalingan talaga Kaya Oo. kung magaling ka na sa atin, mas magaling ka rito kasi dito masyadong Oo. pampered yung mga tao rito Oo, nagulat Konting talaga, lang oo. reklamo na Diba? Nagulat talaga ako kasi in-appreciate nila yung luto Oo. natin. Sa atin talagang competition, pagalingan. Tsaka kasi yung natural na sa atin, yung masarap na yung panlasa natin kasi nga na-colonize tayo ng Spanish tsaka American, kaya yung panlasa natin masarap na. Yun na lang yung doon. So, yung mga Canadian, yung mga panlasa nila, yung mga pagkain nila blunt lang. Tapos nagluto ka ng pansit, ng spring roll, sobrang sarap na yun sa kanila, talagang na-appreciate na nila. Kaya nagustuhan talaga nila yung ating mga niluluto sa kantin. Hindi lang Talagang, sa pagluluto, sa lahat ng bagay dito oo, sa sa bagay. Canada. Mas maabilidad tayo, mas Oo. kung Kasi- kumpara mo lang. Oo. Kasi yung mga nagpupunta rito talagang nag-i-excel talaga sila sa mga ginagawa nila. Siyempre may mga exception pero karamihan nare-recognize talaga yung mga Pilipino rito. May mga racism pa rin naman pero kaya mo naman yung yun. Oo. Huwag mo lang pansinin. Kaya Oo. Lakasan talaga ng loob. Lakasan ng pero loob. pag nakilala ka na nila, nawawala na yung kulay. Oo. Hindi na nila nakikita yung kulay. Kaya ganun. Oo. So ito yung una pa lang sa mga papasyalan natin, maraming Oo. Pag may chance kayo na makapag-apply, makapunta dito sa Canada, kahit na mag-tourist kayo o magtrabaho kayo Pasyal, dito sa Canada, malaking opportunity yon na makapunta kayo dito sa Canada.
sa amin na nandito na kami na matagal, ay nire-recommend namin na pumunta kayo dito sa Canada. Tingnan nyo ang Canada. Talagang maganda. Mababait mga tao. Maganda, mababait ang mga tao. Kumpara sa States. Oo. Diba? Mas maganda pa rin sa tingin ko yung dito talaga sa Canada na pag may opportunity kayo, punta kayo sa website ng Canada, mag-apply kayo doon. Malay nyo, kasi kailangan mong subukan para mayroon kang hinihintay. Malay mo, swerte mo, di ba? Kaya wag kang mawawala ng pag-asa kasi hindi naman lahat yung sa agency pumunta ka sa Canada Job Bank. I-link namin down below sa description yung kung saan kayong website pupunta. Tingnan nyo doon, maraming mga job opportunities na pwedeng, kasi pagka nagkaroon ka na ng working visa dito, entitled ka na sa health benefits dito sa Canada. So, yun yung mga kagandahan at benepisyong makukuha mo dito sa Canada. Kaya punta sa kayo. mga susunod na vlog, pag-usapan natin yung Canada, ano ba yung mga advantage, disadvantage, saan maganda tumira, saan lugar, kasi napakalaki ng Canada. Tapos, pag-usapan din natin yung mga pupuntahan namin, saan ba namin balak pumunta, kasi ang hirap din pala mag-decide. Kasi nga, napakaraming lugar na gusto namin puntahan, hindi namin alam. Europe, sa Mexico, di namin alam. Kaya siguro pwede nyo rin kaming tulungan kung saan ang maganda. So mga nakapunta na ng South America, Europe, Sa mga nandyan sa ibang bansa na wala sa Philippines. ano ba yung mga tips na may bibigay nyo sa amin? So mahirap din pala talaga mag-decide kung saan pupunta. So sama lang kayo, papasyal namin kayo dito sa munting lugar namin. Tapos, paikot-ikot, makikita nyo kaming nag-exercise. Kasi nga, kailangan healthy para makapag-travel. So, nandito na ulit sa may tulay. Ayan. Dito na namin tatapusin yung aming vlog for today. Diba? Sige, sa susunod na vlog. See you! Bye! Bye-bye! Like and subscribe! Like and subscribe. Salt and pepper! Marami pa kaming mga adventure. So, sama lang kayo. Bye!